Magandang umaga po. Ngayon tatalakay po natin itong klaro na kagaguhan, kasinungalingan, kademonyuhan ni Sunny Trillanes. Very clear po ito. Pero bago yan, nais ko muna tatalakayin na naawa ako kay Mike Defensor. Si Mike Defensor po ay pabangking buo ni Miriam Defensor Santiago. Si Mike Defensor ay tatay niya si Matt Defensor. Si Matt Defensor po, dating congressman din ng Quezon City. At ay anak niya rin si Mikey Defensor na kapatid din naman ni Mike Defensor. Naging congressman din sa Quezon City. Si Matt Defensor ay sumikat sa aming mga sports writer kasi ako dati. Nasa People's Tonight ako dati na sports writer. At naging editor ako sa People's Tonight. Noong panahon na kasikatan, ang nagpapasikat po ng Toro Bluson ay walang iba kundi si Matt Defensor. Siya po yung patron niyan. Ngayon, inanunsyo ng NBI, ng hepe ng NBI na si Attorney Melvin Matibag. Yan ang NBI agent ng asawa niya ay congresswoman ng San Pedro, Laguna na may ebidensya na nag-ghost project sa flood control dun sa Laguna. Kalain mo naman, ano ba meron ka bumbong? Ina-appoint mo na bilang deputy director, director ng NBI yung hindi dumaan sa pagka-training sa NBI? Hindi man lang ata marunong bumaril yan. Nag-abogado yan, graduate ng Ateneo. Pero hindi yun ang importante. Importante yung kanyang background, karakter bilang traidor. Kalain mo, panahon ni Duterte, wala siyang pinag-iba sa ibang mga congressmen. Panahon ni Duterte, puro sila mga Duterte. Ngayon, na si Bongbong naman siya. Ganong klaseng tao yan si Matibag. Mayong hapon from Coronadad, Ronilo Garson. Regina Bilino, good afternoon. Tapos si Helen Baguio na imbag na malim. Maya pagkat panapon sa lahat ng mga kabalin. Si Andro, si Crizil, May Otor, gandang hapon po, attorney. Astra Kausi, kapatid ko. Kasuan is Trililing. Alam mo, wala problema sana yung lalaban ka. Lalaban ka ng pukpukan. Pero obligasyon mo sa bayan ay magbibigay ng katotohanan. Ang problema, nilalabanan mo si Sara. God save the Queen, Sara. Ay gumagamit ka ng kasinungalingan para malang maatim ang iyong gusto na hindi makatakbo sa 2028 si Sara Duterte. Takot ka kasi. Hindi mo ba siya kayang talunin sa eleksyon? Magaling ka ba magkampanya? Pero ang problema sa Trillanes, basa ka na sa kasinungalingan. Wala na pong tao na naniniwala sa iyo. Pinakahuling laban mo sa Caloocan na tumakbo ka, Mayor, natalo ka. Tumakbo ka ng senador, talo ka. Tumakbo ka ng vice president, talo ka. Ano, hindi mo ba tanungin sarili mo, Mr. Trillanes? Naloko mo ako noon. Bumoto pa ako sa iyo noon pagka-senador. Nabilib ako sa iyo sa prinsipyo mo nun sa Oakwood Mutiny. Pagkatapos nun, binisita kita sa Camp Crame, sa Custodial Center. Dalawa lang tayo nag-uusap sa Sunny Trillanes. I know you know me. Isang binanggit ko sa iyo, wag na wag kang magbago. Panahon nun, binoto kita, kinampanya pa kita pagka-eleksyon sa pagka-senador. Tapos nagbago ka? Tumanggap ka ng pera? Binibira ba si Gloria Macapagal nun? Pinaglalaban kita sa aking mga panulat sa dyaryo. Pinaglaban kita.
asa na mga pinaglaban ko para sa iyo. Tapos, unti-unti, nakita ang iyong kahinaan sa larangan ng korupsyon. Pagbabahiran ang palad mo ng pera, umiba na ang takbo. Style ka pa. Ang style mo kasi, lahat ng akusasyon sa iyo ay binabaliwala mo. Kunwari, hindi totoo. Pagkatapos, sasabihin mo, ay, hindi totoo yan. Yung huli ka lang, yung mga 18 Marine at saka Army, na mga tauhan mo pa dati, nagrereklamo sa iyo. Matapos mo sila dinala sa kumunoy ng Ukog Mutiny. Natanggalan sila ng rangko, natanggal sa trabaho. Pero ikaw, saan ka? Grabe ka. Sinalaula mo yung pagiging PME, ang institusyon ng PME, sinalaula mo. Ang prinsipyo ng pagiging kadete sa PME ay CIL. Courage, Integrity, Loyalty. Saan ang loyalty mo? Nagre-rebelde ka laban sa bayan. So saan ang loyalty mo? Tapos integrity. Saan ang integridad mo? Diyan ka nakatira sa number 28 Duhat Street sa Town and Country sa Antipolo Hills, pangmayamang lugar. Saan ang galing ang pera mong yan? Tumanggap ka ng pera galing sa mga kasamahan mo na mga naging taga-deliver ni Saldico. Kaya wala kayong magagawa. Ang problema ninyo na mga kilabot, yan ang idol ninyo, yung kulto ninyo ni Trillanes, kawatan, numero 1. Alam mo, Trillanes, hindi ka na sana natatalo sa pagkasenador kung ikaw ay maayos na tao. Dapat na ayaw na ng tao bubuto sa'yo. Ako, numero 1 muna, pagtakbo mo, binuto kita. Kung pwede ko lang mabawi, boto ko eh. Tingnan mo itong kasinungalingan ni Trillanes. Pero mamaya na kay Trillanes, dito muna tayo kay Melvin Matibag. Inanunsyo ng NBI na pinangunguluhan ng isang hindi siya organiko na NBI agent. Walang training sa pagbabaril, walang training sa pagbakipagbarilan. Yan si Attorney Melvin Matibag. Pare-pareho lang tayo na nga nag-aral sa law school eh. Huwag mo sabihin, mas magaling ka pa sa akin. Ang ginawa mo na magaling, napapagamit ka kay Lisa Marcos. Kaya ka umalis diyan si Jimmy Santiago kasi ginagamit doon siya si Jimmy Santiago pero ayaw niya. Kaya nag-anunsyo siya na magre-resign siya. Tapos pumalit si Carlito Magno, dating client ko, pinanalo ko sa ombudsman. Hindi rin tumagal. Ibig sabihin, may pinapagawa sa kanya na hindi niya kayang gawin. Ito na ngayon si Matibag. Maraming ginawa. Isa na ito yung raid sa Pasig. Pinalabas niya na may ni-raid siya na club na may mga babae na nilalako at nakipag-sex. At tapos, kumo ang may-ari ng building kung saan itong club na to na patatagpuan ay sila ni Defensor, kumpanya nila ni Mike Defensor. Kinasuhan niya ang asawa ni Mike Defensor na si Julie at yung anak ni Mike Defensor na lalaki. Na drug trafficking. Alam mo, anong na drug trafficking? Sex trafficking. Alam mo, sex trafficking, non-bailable yan. Sa karanasan ko po sa buhay bilang abogado, sa mga kasong ganun ng raid, hindi bababa sa 10 raid na ginawa ng NBI na nakalaban kong NBI. Lahat ng kaso ng NBI sa mga raid din ay talo sila. Pinaka-latest nun ng naranasan ko sa Quezon City na raid nila. Namatay pa nga dyan na Karma, yung leader nila. Hindi ko nabanggitin pangalan. Siyempre patay na eh. Isa akusahan ko siya, hindi na siya makabangon para magdepensa sa sarili niya. So yan ang wala po akong nakita sa karanasan ko bilang abogado
Wala, hindi pa nanalo ang NBI sa akin sa mga kasong sinampa nila. Marimit na kaso dyan, nasa level pa lang ng piskal ay basura na. Kasi ang style po ng NBI, nabisto ko na. Mga tanim witness at tanim ebidensya ginagawa nila. Ang problema, hindi talaga tatayo yung mga tanim na ebidensya. I just do not know, wala akong alam sa kung ano nangyari dito, pero pinapalagay ko lamang na inuulit lamang nila ang kanilang sistema. Itong kwento sa akin na pabiro ni John Hera, na dating NBI agent na patay na siya ngayon. Tawag sa akin, Toto. Sabi, Toto, alam mo, pag may raid kami, looting time. Yan, looting time talaga ng NBI yan. Kapag may raid. Sistema lang, simple lang naman, hindi na nila kailangan kumuha ng warrant of arrest. Ng search warrant para makapasok sila. Ang gagawin nila, magpanggap kunwari sila na mayroon silang customer kunwari sila. At kahit hindi totoo yung kanilang verification, ang gagawin ng tao nila ng panggap na customer ay may daladalang pera. Nagte-table ng babae. Decente naman yun. Kantahan lang yun. Wala namang ganunan. Ang gagawin niya, ng kunwari, posture manyak. Tapos, tatabi daw siya ng babae, kukuha siya sa loob ng KTV. Sabihin natin ganun nangyari, pero most likely ganun po nangyari. Alam ko ang karan ninyo, pati mga pulis pare-pare lang ganyan style. Tanim witness. So ngayon, na kunwari, na customer, kinuha ang babae, wala man ang pagpasok sa hotel o motel na nangyari, kaagad-agad na deklara, hinuhuli kita, aristuhin kita. Tapos gagawa na ng kwento. Kunwari, dinala sa motel, gano'n. Ay, nako. Baguhin nyo na nga ang style ninyo. Marami akong kaibigan sa NBI dyan. Baguhin nyo na ang style nyo para hindi na wawala ang tiwala ng tao sa inyo. Kayo mga polis, ganun din ang style nyo. Pagkapirahan kasi yan. Alam mo, may mga raid dyan. Isa na alala kong raid dyan sa Miss Universal sa Pasay. Ginagamit ng mga pagkapirahan ng mga pulis at saka NBI, yung mga raid ng mga club. Ang tanong ko, bakit may binibigay na permiso na magtayo ng club? Itanong nyo sa City Hall. Kasi Pasig yan, ibig sabihin po, si Vico Soto ay nagpapalaganap ng prostitution sa Pasig. Vico Soto, binigyan mo ng permit yan. Bakit mo binigyan ng permit kung hindi pala malinis? Vico Soto. So ngayon, indirectly, hindi direkta, ay binibira ni Matibag si Vico Soto. Nagpapayag ka pala dyan ng mga tuktakan dyan sa Pasig. Minsan tiyatag tontingan. Isa lang masabi ko dyan, Milvin Matibag, ni minsan hindi ka pa NBI director. Ni isang beses hindi pa nanalo ang NBI sa mga kasong hinawakan lalaban sa akin. Kasi napatunayan ko lahat po na pagkakataon ay tanim witness, tanim ebidensya. Yung mga droga at may droga ko nakuha, tinanim yun ang droga. Kakahiya naman kayo mga NBI agent. Kayo pa naman ang tinitingala ng tao kasi karamihan sa mga pulis ay maraming mga tiwali sa pulis. Tapos kayo, alam mo, sa karanasan ko, yung dalawang agent, NBI at PNP, anong pagkakaiba sa dalawa? Yung pulis, kung manghingi, konti lang. Ang NBI manghingi, malakihan. Kaya ito naman, ang ginawa ninyo, ay pinasok ninyo, pinalabas ninyo, at inanunsyo ninyo na ang nahuli at kinasuhan ninyo ang asawa ni Mike Defensor at anak ni Mike Defensor. Kamukat-mukat, ang papel ng mga defensor doon ay may-ari lamang sila ng building. Nangungupahan yung club dyan. Tapos bakit mo ipangalan na si Mike Defensor ay kasama at ang asawa niya ay kasama?
at ang anak niya kasama. Sapagkat bumabanat si Mike Defensor sa politika. Ginagawa ninyong ganon. Alam mo, kung ako kay Mike Defensor, huwag niyong tigilan, patanggalan niyo ng lisensya sa pagka-abogado si Melvin Matibag. Bakit hindi mo maasikaso ang asawa mo, Melvin Matibag? Ni-report po ang asawa mo na may flood control projects. Matindi ka talaga. O, tingnan natin, ha? Dati, tauhan siya ni Duterte. Ngayon, bumaliktad siya. Bumaliktad siya kasi pumunta naman siya kay Bongbong Marcos. Sana ba yung ano? Grabe namang taong ito. Kung makaimbento kayo ng kaso, ganun lang kadali. Ito, ipakita natin yung record ng asawa ni Matibag. Matindi kayo, ha? Si Ann Matibag, ang asawa ni Melvin Matibag. Matibag sa reklamo sa umano'y Pumalag si Laguna Representative Ann Matibag sa reklamo sa umano'y Ghost Flood Control Project sa isang private subdivision sa kanyang distrito. Narito ang exclusive agenda report ni Ian Maghanod. Terminated na nitong Enero ang inirereklamong flood control project sa South Peak ng Philinvest sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Ito ang nilinaw ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa kanyang social media account. Kasunod yan ng paglutang ng isang abogadong complainant na kine-question ang proyekto na una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel. Inireklamo kasi ni Attorney Jude Ahmed kung bakit may flood control project sa isang mataas na lugar tulad ng South Peak. Hindi nabanggit ang pangalan ng kongresista sa aming ulat, pero nasa distrito niya ang project site. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Matibag ang 6-page DPWH document na ito kung saan nakasaad na hindi niya gumastos at kumubra ang DPWH ng anumang budget mula sa naturang proyekto. Nakasaad din sa dokumento na maaring mataas nga ang South Peak, pero ang dahilan niya ng project proposal ay para maprotektahan ang riverbanks nito laban sa soil erosion, lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. Nakasaad din na una nang napagkasunduan ng DPWH at ng Homeowners Association ang proyekto sa tulong ng issuance ng Notice to Proceed simula Pebrero noong nakaraang taon hanggang Marso. Yun nga lang, nagdulot ng kalituhan ang project report nito sa ibang proyekto sa naturang distrito sa ilalim ng iisang project engineer. Nagresulta ito sa subsequent input ng detalye sa PCMA o Project Contract Management Application Abril noong nakaraang taon. Ang PCMA ay ang siyang namamahala sa online transparency portal ng DPWH para sa lahat ng mga proyekto ng ahensya sa buong bansa. Base pa sa dokumento, ito ang dahilan para kailanganin pa ng isang bagong Memorandum of Agreement sa pagitan ng kontratista at Philinvest kung saan nakasaad ang ilang mga kondisyon tulad halimbawa ng flood design at project timeline, plano ng proposed structure, contract at project S-curve. Nais din ng Philinvest na akuin ng kontratista ang 300,000 pesos na cash bond, monthly bill ng renta sa pasilidad ng Philinvest, 500 pesos na toll, service vehicle, mga uniforme at listahan ng mga uniformed personnel na magbabantay sa site.
Mga bagay na magmula noon ay hindi na na-follow up at hindi na rin tuluyang napirmahan pa ng kontratista at Philinvest hanggang sa lumipas na lamang ang Disyembre noong nakarang taon nang walang nangyayari sa proyekto. Dahilan para mag-issue naman ang DPWH ng Notice of Termination of Convenience noong December 22, 2025. Nasundan naman ito ng Notice of Decision to Terminate Contract nitong January 5 lamang. Una nang inilabas ng Bilyonaryo News Channel ang kopya ng Notice of Termination ng proyekto at agad na ipinavalidate sa DPWH Central Office matapos ang paglutang ng complainant. So ngayon, nilinaw ng complainant na 23 million pesos ang kabuuang halaga ng dalawang kontrata sa isa pa niyang inreklamong nakatengyang multipurpose building sa Barangay Bagong Silang. Available anya ang lahat ng dokumento sa website ng DPWH kaya hindi na kailangan pa itong i-validate ng anumang ahensya. Kinwestiyon kasi ng kongresista kung bakit hindi muna nag-validate ang complainant sa kongresista o DPWH office man lang. Kung nasa office ni Congresswoman, as I mentioned, hindi na siya necessary kasi nandoon naman po yun sa website. Tsaka baka magulat po sila bakit ako nandoon. Patuloy namang hinihintay ng aming news team ang tugon ng DPWH Central Office ukol sa validation ng Notice of Termination ng inirereklamong proyekto. Gayon din ang request para linawin ang mga irregularidad sa ilang figures na makikita sa DPWH Transparency Portal na siyang inirereklamo din ng complainant. Sa gitna ng inilabas na opisyal na pahayag ni Representative Matibag, nilinaw ng complainant na wala siyang sinumang pinaparatangan base sa kanyang reklamo dahil ang kanya lamang nais ay ang kalinawan sa issue. Well, about yan, I'm quite surprised why our good Congresswoman reacted to the news when in fact, as you mentioned, I did not mention her name or name of any politician. I don't know, maybe she wants to help. Si Representative Matibag ay asawa ng newly appointed NBI Director Melvin Matibag na kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Yan si Matibag. Meron pa tayong ipakita kay Matibag. Si Matibag at birthday party. Lunch at 121. Actor at ID. Ito pang isa kay ilabas natin kay Matibag. Sino ba siya? At bakit naging NBI agent? Ngayon babanatan niya si Mike Defensor. Yan. Panoorin natin. Ay, nakapula si Matibag yan. Nakapula si Matibag yan. Yan ang NBI director ngayon. Kano? 120. Ulitin natin. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 121,000. Kano? 121,000. 121,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yun. Yan si Arthur Mot ID. Atay ni Arjo at ID. Pinagkita 1 milyon, no? Grabe. Kulang ba to? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na! Magkano? Bilangan mo. Ay, naku, masabog. Bilangan nyo nga. Tuwalay, bilangan mo, Alvin, magkano? Ito pera ng bayan natin yan. Yung pinagbabayad ng pinagkakain. Kontraktor yun. Corruption yun. Si Ataydi, Art Ataydi, yung tatay ni Arjo Ataydi, yung kaliwa, nandun. Birthday niya. Hawakan mo naman. No, hindi ko na kailangan to, ha? Yung pera sa kanan, iyan na sa Bulacan, kila Bryce Hernandez. Isa po muna. 21, ano mo 21? Dismiss kasi yung kaso. Alam mo yung kaso, ba't pa pinadismiss yung kaso? Dapat isa-isa yun. O yan, sakto na. Ilan ang tip mo?
Ilang counts ba yung... Yung 20 mil. Ilang kaso ba 20 mil. O, 20 mil lang din. Oh. 20 mil lang din. Dati isa-isa mo kung saan. Ayan, si Artatay. Yan, nakita nyo na. Court of Appeals. Ladies and gentlemen, kung paano ka katarantado yung ano natin, yung mga opisyal ng bayan natin. Kaya yung si Matibag na yun ang humuli kay Mike Defensor. So, paano naman yan? Kasi ang karanasan ko nga bilang isang reporter at isang naging editor, lahat po ng ginagawa ng NBI at saka naging abogado ako, ay talo sila lahat sa akin. Kasi napatunayan ko mga tanim. O ito naman, tingnan natin itong isang ito. Tingnan natin yung yung balita ng pagkahuli sa kay Mike Defensor na mga kwandon. Billionaire News Channel, ha? Saan ba yun? No, hindi yan, hindi yan. Ito. Yan, ang binalita sa pagkahuli nila sa mga club doon at dinawit si Mike at saka asawa ni Mike at saka anak ni Mike Defensor. National Bureau of Investigation files trafficking charges against the wife and child of former Congressman Mike Defensor after a disco bar raid in Pasig City. The victims were allegedly recruited as customer care assistants, but were instead exploited for sexual purposes. Andrea Salve joins us for the details. Andrea. Yes, the wife and child of former Congressman Mike Defensor, Julie Rose and Miguel Gabriel, are among those recommended for charges over their alleged involvement in a human trafficking operation at a bar in Pasig City. The National Bureau of Investigation confirmed this through Director Melvin Matibag in a message to BNC. However, authorities have yet to disclose specific details on the alleged roles of the two in the operation. In an interview on Thursday, Matibag said the NBI Special Task Group carried out the raid based on intelligence reports backed by 3 weeks of surveillance. More than 50 women believed to be victims of prostitution were rescued and turned over to the appropriate authorities. Matibag also said the establishment may have been used as a drug den after suspected illegal drugs were recovered during the operation. Several bar employees were also arrested and subjected to inquest proceedings on Thursday. PNC has reached out to the camp of the Defensor for comment and is waiting their response. Back to you, Mike. Thank you, Andrea Salve reporting. So, yan po yung sinasabi. Ang aking tanong niya ng buwan. Bakit? Ang unang tanong yung kay Vico Soto. Vico Soto, itong club na ito ay nasa Pasig. Ba't mo binigyan ito ng business permit kung illegal? Ibig mo sabihin, hindi ka nag-inspeksyon ng mga negosyo dyan, Vico Soto? Parang gano'n na nakikita ko eh. Ngayon, sinira ang pangalan mo ni Melvin Matibag. Pinapalabas niya na mayroong mga illegal dyan. At saka isa pa, kung talagang matagal na pala yan, bakit ngayon nyo lang nahuli kung totoo ang kwento ninyo, Matibag? Kung maaari lang yan na may tumawag, style nyo bulok. Mga PDEA sa drug raid, wala pang isang kaso na nalo sa akin ng PDEA. Ganon din ang pulis, wala pa ni isang kaso na panalo laban sa akin. Lahat ng kaso na may mga raid, talo kayo sa akin. Kaya ang aking pakiusap lang, maging maayos naman sana trabaho ninyo. Politiko ka politika, misis mo politiko. Ha, Matibag, ikaw galing sa politiko.
pinagkatiwalaan ka ni Duterte dati. Ngayon, tatraidorin mo si Duterte. Maghunos dili ka, Milvin. May araw ka rin kay Sara. So ito diretso na tayo ngayon ito sa usapin ng kay Trillanes. Ito po, may pakita ko sa inyo, ladies and gentlemen. Ito si Trillanes, numero 1 to magkunwari na malinis. Pero, ang tanong, bakit ka natatalo, Trillanes? Unang takbo mo, binuto kita, panalo ka bilang senador. Ang tumulong sa iyo noon sa kandidatura mo, sila ni Enrile. Kasi pumasok ka sa kanilang kampanya na kung tawagin mo ay Grand Alliance for Democracy. Isa ka ron, binoto kita doon. Nanalo ka. Tapos ngayon, hindi na kita binoto kasi nabisto ko ng karakas mo Corrupt ka pa ng numero 1 O, bahala na magalit sa akin dito yung mga trolls na mga mga kulto niya. Teka muna, saan ba naghanap ng pera si Trillanes? Bakit ang dami niyang troll? Ang dami! Bumabanat sa akin. Ang dami-dami. Hindi naman ito babanat ng gano'n-gano'n lang kung walang bayad. Ang mga banat pa, tawagin akong kalbo. Marami pa, walang binabanggit na kung ano ang kanilang ebidensya para sabihin na dapat maniwala tayo kay Trillanes. Bogs Adam, ang isa pang nakagalit dyan, sir, ay pera ng bayan ang ginagamit nila para sa mga ginagawa nila. Totoo naman Nagbigay ka ng 2 milyon sa investigador ng ICC, kaya kahit na bali-baliktad, wala sa batas ang rason na ginagamit ng ICC judges para lamang hindi ma-dismiss ang kaso. Akalain mo, ang issue sa appeals chamber, kung may jurisdiction ba ang ICC o wala sa Pilipinas. Akalain mo yung ICC chamber, magdesisyon labas sa batas. Ang batas ay nagsasabi sa Article 12, Article 13 ng Rome Statute na hindi ka pwede manghingi ng authority to investigate. Number 1, kung hindi nakasapi ng ICC ang bansa. Kung saan, ang bansa ay mag-imbestiga kayo. Hindi nakasapi, ano bang ginamit ninyo? Pumunta sila sa Article 1 to 7 na nagsasabi, kahit basta ang mga umalis na bansa, basta merong any matter under consideration by the court before you left, ay gagamitin. Ang tanong dyan, ladies and gentlemen, Ma'am Tumuko Akane, Ma'am Carranza, Ma'am Busa, Sir Damdin, napakabubo ninyo. Hilata kayo na tumanggap lamang kayo ng pera. Wala po silang batas na ginamit para ibasura ang hiling ni Digong Duterte na ibasura na ang kaso laban sa kanya kasi wala nang kapangyarihan ng ICC laban sa kanya. Anong rason nyo? Umagri kayo. Tama. Wala nang authority to investigate ang ICC kung hindi nakasapi ang Pilipinas. Saan kayo dumali? Dumali kayo dun sa Article 1 to 7 dahil may preliminary examination na nilabas ang Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. Ay sapat na daw yan. Kalukuhan. Hindi na nga member. Tapos ano bang nakalagay sa preliminary examination? Wala namang nakalagay dyan na ang obligasyon mo ay jurisdictional. Hindi. At isa pa, ang statement ng batas, under consideration by the court, hindi by the prosecutor. Diyan po kayo nagkakamali. No man in his conscience will believe in your decision. Wala kayo sa batas. In-apply nyo lang sana dapat ang prinsipyo ng indubio pro reo. Kung may duda, kung may kapangyarihan pa, wala. Dapat niresolban nyo pabor sa akusado na si Duterte. Nabigyan lamang kayo ng pera sa mali-malita Nagkagano na $2 million. Anyway, what is $2 million?
I am about to write a complaint to the Office of the President of International Criminal Court. I will complain against the decision. It is not supported by law. Hindi ang rule of law. Dapat batas ay sinusunod. Binasura niyo yung batas. Tapos sinasabi ninyo that the objective why Rome Statute was legislated is to stop impunity. Paano nyo ma-stop ang impunity sa mga hindi member? Ang dami ng pinatay ng Russia. Ang dami ng pinatay ng Israel. Amerika, dami ng niyari. Kinidnap si Maduro. Kung hindi member ng ICC, malaya ka makapagsagawa ng anong gusto mo. Bakit hindi nyo rin gamitin ang ganong rason, para isyuhan nyo ng warrant of arrest si Trump? Na-isyuhan nyo si Putin ng warrant of arrest. Pero patungkol ito sa mga bata na kinidnap nila mula sa Ukraine papuntang Russia, hindi ito patungkol sa aggression, sa paglusob. Na ang aggression ay one of the 4 crimes that the ICC has jurisdiction. 1, genocide. 2, war aggression. Yan ang war aggression, invasion. 3, war crimes. 4, crimes against humanity. Kaya, nakakaasar ito. Ito ay si Trillanes din ang dahilan, kasi si Trillanes ang nagbigay ng $2 million sa mga investigador ng ICC na pinangungunahan ni Chantal Daniels. So, kita ko, see how money corrupts? Ito ngayon si Trillanes, i-bulgar natin ang pagkasinungaling niya. Ito. Pero ito, ilabas natin. Isa-isa ipalakihin natin ang nun. So, nakalagay dito. Anong nakalagay sa sulat na ginawa ko? Sabi ni Trillanes, nag-deposit si Sammy Yu sa bangko ni Sara Duterte doon sa BDO SM Lanang noong October 25, 2011 at saka April 24, 2012 at saka March 17, 2011. Ngayon tingnan mo, kailan itinayo yung Shumart SM sa Lanang, Davao City? Nagbukas ito September 28, 2012. Ibig sabihin, wala pang nag-exist na SM Lanang na bangko. Bakit mo nilagay dyan? Nagkamali ka ng imbento. Nakita mo ang style ni Trillanes? Yan. Hindi mo may tatanggi na kasinungalingan yan. Huling-huli. At saka, bakit mo tinawag na drug lord si Samio? Anong ginamit mong ebidensya? Yung sinabi lamang ni Las Cañas na dating pulis, na tauhan dati ni Duterte. Kung sinabi niya na drug lord si Samio, si Michael Yang, at saka si Charlitan, bakit hindi nila inoperate na hulihin? Ganon din si Colonel Asierto na nagtatago ngayon dahil sentensyado. Alam mo si Colonel Asierto, kasama ito ni nung namatay na na deputy rin sa PDEA. Hindi ko lang siguro banggitin. Si Pajardo. Si Colonel Pajardo. Inakusan sila ni Duterte na kumikita sa droga. Si Pardo ay namatay sa Amerika. Problema, maraming kasi silang pera. Nag-away-away naman mga anak niya sa pera. Ay initsapira pa ng mga anak nila ang kaninang nanay dahil sa pera.
May bahay sila doon sa ano. May swimming pool pa. Nandun sa, ano ba pangalan ng ano dyan? Beverly Hills ba yan? Sa Antipolo? Yan po mga klaseng mga tao na mga dirty money people. Ito si Trillanes. Ito naman, ang katabi nito nilagay ko ng mga detalye, yan po ang salin ni Sara Duterte. Sa salin po ni Sara Duterte, kung titingnan mo, sinabi ni Trillanes na naghulog ng 7,440,846 pesos and 7 centavos. Na ngayon, ito ngayon ang salin ni Sara sa 2011. Ba't wala naman? Malamang hindi sinulat ni Sara. Kung meron man. Ang kasunod na tanong, Trillanes, matanong kita, 3 hulog. Ang lahat ng hulog hanggang sa butal. May butal pa. Meron bang nagbibigay ng protection money na may butal? Si Trillanes lang ata ang gumagawa ng ganon. Bakit magkabutal-butal? Magbibigay ka ng protection money, butal? 7,440,846 and 07 centavos. Tapos, ganong butal din, 3 beses mo pa binigay, pareho amount. Hindi kaya, Jomar, installment yan sa bagay na binili ni Samio kay Sara? Maaring lupa na binayad niya yan. Tapos, 3 gives, kaya hati-hati. Up to the last centavo, hati-hati. Wala pong butal na binibigay na pera kung ang pakay ng pagbigay ng pera ay protection money. Lagi po yung buo-buo. Sabihin, 25 million. Ganun lang kasarado. Marami na zero na lahat. Mga laos na tao ito, gusto maging pa-importante. Akala ba may mananalo? Tapos anunsyo ka pa na kung hindi tatakbo si Lenny, ikaw tatakbo? Utot mo, sinong buboto sa'yo? Baka si Ben Recomendor ang buboto sa'yo. Ben? Ay, nako. Hindot ninyo. Yan o, very clear. Nabistado kasinungalingan. Sinabi niya na October 25, 2011 at 24, April 2012 ay nagdeposito si Samio na drug lord kuno sa bank account ni Sara. Ang problema, yung petsa na yun, hindi pa bukas yung SM Lanang. So, paano mangyari yun? Maliban na kung nag-imbento ka ng fax para maninira ka. Kita mo? Tapos kasabot mo pa dyan si Attorney Ronel Buenaventura. At kunwari, confirm na meron nga yan dito sa record ko sa AMLAC. Tapos, yung isa namang gilid, yan pong salin ni Sara na pinresenta sa hearing ng House of Representatives. Ang tinatanong ni Ridon na bobo, graduate ng UP College of Law pero bobo, ay bakit daw yung linya ng cash dito ay 0, none. Alam mo, Ridon, hindi mo na kailangan magiging magaling sa algebra para kung malaman mo kung ano. Hindi mo na kailangan isulat kung anong cash on hand. Bakit? Ibawas mo lang ang personal asset kung magkano yan. Ibawas mo mula sa total asset. At ibawas mo rin ang real asset, mga lupa, mga bahay. Ang matitira, yun yung cash on hand. Problema dati, mga congressmen, senador natin, puro mga bubo sa math eh. Ang magaling na sa math dyan, si Coco Pimentel. Kasi BS Math. Gumraduate sa UP. Naging number 1 sa board exam, bar exam sa ngayon. Nung time niya. Kaya, naku, iyan lang po masabi ko sa inyo.
Napapaligiran kayo ng mga budol. Marami namang naniniwala. So, ngayon, naniwala kayo ngayon? Paano kayo maniwala na may tinatagong pera si Sara? Na dito pa lang ang pinisenta na ebidensya ni Trillanes, wala, peke. Hindi totoo nangyari. Wala pang SM Lanang noon, tapos sinabi mo sa SM Lanang dineposito noong October 25, 2011 at saka April 24, 2012. Nagbukas ang SM Lanang, ulitin ko lang, ang SM Lanang po ay katabi ng airport sa Davao City. Airport, Lanang Airport. Isang pinakamalaking SM dyan. May isa pang SM Ecoland data yun. Pero ang SM Lanang pinakamalaking SM yan. Parang ano yan, parang muwa kalaki. Sami Oy ba yun o Sami Oy? Tama sa Ariel to. Chinese. Sure, sigurado ako Ariel Trujillo. Nagkamali na naman ito, nag-invento naman si Trillanes. Hinahamon kita Trillanes, ilabas mong ebidensya, bakit hanggang ngayon ang tanong ko sa iyo? Ilang taon na ba na upo si BBM? 4 na taon na. Bakit hindi man lang nahuli ng PDEA o ng pulis si Sami Oy? Bakit hindi nahuli si Charlie Tan? Bakit hindi nahuli si Michael Yang? Wala na si Duterte. Si Madriaga, ikaw rin na nag-imbento. Si Madriaga naman, na ginawa mong testigo, ay katawa-tawa. Number 1, na nabisto siya. Kasinungalingan niya. Nagsabi siya na siya nagregalo ng painting sa likod, na makikita sa likod ni BP Sara noong nagmi-meeting sila sa video conference. Yun pala, binigay pa noong 2021 pa, binigay ni Tanyag Gaisano Lee nung mayor pa si Sara. Yan ang unang palpak mo. Pangalawang palpak mo, sabi mo, binigyan ka ni Digong Duterte. Pinapick up ang sa safe house ang 2 cheque na manager check na kahalaga ng 84.2 million at saka 4.8 million. Sa kabuuan, 89 million. Nang hinanapan ka ni Representative Bea Abante, asa ng pruweba? Pinakita mong cheque. Nako, pag tinignan mong cheque, anong petsa? April 18, 2023. Hoy! Si BBM na presidente nun. Hindi na si Duterte. Kaya ba ni Duterte magbigay ng pera ng gano'ng kalaki Aba sabi ng mga Batangueño, ala Ay, sabi ng mga Ran, miyakalalaso pirak ni Ran. 84.2 million. Ago, 4.8 million. So total, 989 million. Baka pakay? Pagareya kan? Baka pakay ka daya? O kay no di ka pakay? Bakit hindi pwede? Dahil nakalagay ang petsa April 18, 2023, si Bongbong Marcos na presidente. So hindi pwede mangyari na manager's check ay binigay ni Duterte. Hindi na presidente si Duterte. O sabihin natin, ibinigay ni Duterte sa panahon niya. Ano? Pwede bang manager's check na post-dated? Hindi ko alam. Hindi ba si Erminia? Pwede bang post-dated na manager's check? Ay, nako. Alam niyo ba anong post-dated? Halimbawa, ganito. May check ako. Umutang ako sa'yo ng pera. Binigyan mo ko 100,000. Binigyan kita ng 120,000. I-post date ko yan. Anong kayong petsa? April 25, birthday ng aking pamangkin na board member sa South Cotabato, na si Alicia Nicole Kausing.
Pwede ba mula ngayon tapos i-date ko sa 2 years later? Pwede yun kung private check. Pwede yun kung cheque ko. Cheque ng manager ng bangko. Pwede ba yan? Hindi pwede. At saka, isa pa, matindi, dalawang cheque, pareho ang check number. Hindi po pwede mangyari yan. Trililing. Bakit di pwede mangyari? Tingnan mo, sino ba may checkbook dyan? Tingnan nyo checkbook ninyo. Kung may nakadubli-dubli bang cheque dyan yung number. Di ba mayroon series yan? From check number 00001 up to 00050. 50 checks at kada booklet. Doon pala palpak na eh. Ano pang kapalpak? Nagsabi si Madriaga, inutusan ako ni Duterte, kunin sa SM Lubao, sa mall sa Lubao, 100 million. Sino ba mga taga-Kapampangan dito? Na taga Lubao, Pampanga. Meron bang mall sa Lubao? Binababoy tayo. Inimbento ni Trililing ito si Madriaga. Grabe. Tapos sabi niya, nag-deliver siya ng pera. Na nakabiyos. Kinabukasan, kita na daw, asawa ni Atty. Ryan Kilala. Nagmamaniho ng biyos. Anong mangyari? Paano? Nagbigay ng Land Transportation Office na walang lisensya na ibigay sa asawa ni Atty. Ryan Kilala. Kay Rhea. Rhea ang asawa niya eh. Hindi ka marunong magmaniho yun eh. Grabe ka bang invento ng mga facts mo. Aral ka talaga kay Trillanes. Tapos sinabi mo nag-deliver ka ng pera doon kay Samuel Martires. Ano mo sagot ni Martires? Kung may kaaway, kung may laro kayong politika, huwag mo na ako dabay. Andito ako sa Cordillera, nagpensyonado na ako sa Cordillera, huwag niyo akong isorbohin. Pensyonado na yun si Justice Martires, dinadamay niyo. Ando nakatira sa Cordillera. Grabe. Nais ko lang iklaro. Wala silang ibang pangganti sa akin na argumento ko, disbarred. Wala namang problema kung disbarred ka na abogado. Maraming klaseng dahilan kung bakit na-disbar ang abogado. At hindi po yan pang-agaw ng asawa kagaya kay Noli Iyala na tito ni Alex Iyala. Mas pinili ni Noli Iyala na kumapit sa kabit. Ang kinabit ni Noli Iyala, Attorney Noli Iyala, ay asawa rin ng abogado. Kaya nga sabi, kakanta na lang kay Noli Iyala. Alex Iyala, pasensya na. Idol kita, Alex Iyala. Pero may kakanta lang ko sa tito mo kay Tito Noli Iyala mo. Anong ikakanta ko? Idol ko kabit, hawak mo kabit. Hawak mo ang bit, hawak ko kabit. Nako po, tiyan. Disbarred din yan si Noli Iyala, kagaya ko. Pero ako, disbarred ako dahil lamang sa nag-post lang ako sa Facebook ng kwento o ng kaso ko na hindi ko pa naisampa sa ombudsman na kung saan inaakusa ko ang congressman sa amin sa South Cotabato na si Dinan Hernandez na nagnakaw more than 200 million sa pamamaraan ng pag-overprice sa mga pagkaing ibinibigay sa mga bakwit na mga Maranao. Pinaglalaban ko mga Maranao sa panahon ng 2017. Naggera sa Maranao, sa Marawi. Bakit? Mahal ko mga Maranao. Diyan ako nag-graduate sa Marawi, Mindanao State University. So mga roommate akan sa Super New Boys Dormitory, Room 22. 5 Siran, Langon, Maranao. 3 taon kami nagsama. Magkakapatid na nabubuhay.
sa hirap at ginhawa. Lagi lang kami may kanin. Pag walang ulam, kung sa Ilonggo pa ang ulam, ginamos. Kung sa mga Ilocano, bagong. Kung sa Maranao, palapa. Katawan sa mga Maranao sa Chanilacan, Antuna so palapa. Anong palapa? Alam nila yan. Palapa po, kinadkod na niyog, nilagay mo sa kawali, nilagay mo maraming sili, asin, at kung ano pang ilalagay mo, tapos sangagin mo. Pagkatapos masangag, ilagay ngayon sa mga bote-bote. Naka-preserve yan. Pagkakain ka wala kang ulam, kuha ka lang, kunin mo yung bote mo. Katayaso, sakan. Ibig sabihin, ito yung ulam ko. Kaya ako po, ay iskolar ng Pilipinas na pinag-aral sa Mindanao State University. Ang taas po ng aking tingin sa bayan. Ako po ay pinag-aral ng pamahalaan. May obligasyon ako bumalik sa pamahalaan. Hindi kagaya ng mga abogado dyan galing sa UP na hindi man lang lalo na dinidiin ng bayan. Sino bang number 1 na kawatan na nabuhay minsan sa Pilipinas? Walang iba, yung UP Law graduate na number 1 bar exam, Sim Ferdinand Edralin Marcos Senior. Ganun ba kayo mga taga-UP? Pag nabigyan kayo ng ng pagkakataon, magnanakaw kayo? Wala pa akong nakita graduate ng Mindanao State University na nagnakaw. Kung kami, papalarin ang bibigyan taga-MSU, maging presidente, ipakita ko sa inyo kung paano manilbihan ang pinag-aral ninyo sa MSU. Nakita naman natin mga pinag-aral ninyo sa PMA. Bakit marami sa kanila kagaya ka Trillanes ang walang kwenta? So hanggang doon lang muna tayo. Pinakita ko yung, alam mo may pangarap ako mag-PMA noong araw. Ang height ko, 5'4" noong araw ang kailangan eh. Ang height ko, 5'3 and a half. Hindi na ako kumuha ng PMA exam. Hindi kagaya ngayon, binabaan ng height, pwede ng 5'0". Kaya ang PMA doon ng kaklase ko si Journal Plaga. Pero nabagsak ata sa ngipin. Kaya balik siya, naging engineer siya kagaya ko, civil engineer. At siya po ay engineer dyan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Mga taga Misamis Occidental, maayong hapon kaninyong tanan diha. Bisag nagsigig kabog antos sa inyong gobernador diha nga walay laing kundi si Henry Sevilla o animal. O ang iyang duha ka anak, mga congressman po. Si Ando o animal. Kinsa pengan sa usa. Tanan ka mo dira sa Iloilo, mga linte. May ara ka mo congressman nga way kwenta. Way kwenta si Lawrence Defensor. Hinablos ni Miriam Defensor. Kabalingkin lang ni Miriam. Si Sharon Garin, kurakot. Ang iyang nga utod, nga babae, nga si Janet Garin pala. Ang iyang nga utod, si Sharon Garin. Pangawat lang sa Department of Energy. Grabe. Ibig sabihin po, wala sa tribo-tribo yung pagnanakaw. Kahit anong tribo mo, pag magnanakaw ka talaga. O, di ba? Mga polis, mga kapatid kong polis, iba-iba naman ang nanay, iba-iba naman ang tatay. Bakit pare-parehong ugali? Kutong. O, di ba? O, NBI, iba-ibang nanay, iba-ibang tatay. Walang ibang ugali, kundi magtanim ng ebidensya para makahuli. Ganon tayo Pilipino. Anyway, nanangarap ako kung ako'y gawing ombudsman, ubos kayo lahat sa akin. Papakita ko sa inyo kung ano ang tama na pagsilbi sa bayan. Hi! Si may natanong si Ben Reclamador,
Meron na bang taga-emission naging congressman? Wala pa po. Wala pa. Ano nga, nag-usap-usap kami ng mga alumni sa MSU eh. Ang UP, may award mga UP alumnus kung sino magagaling. Ang MSU alumnus, ni isa sa MSU alumnus, walang natanggap na award. Sabi ko sa mga kapwa ko, MSU 1, ay, pasensya na, walang magaling sa atin. Walang maibibigay na award sa atin ng MSU Alumni Association. Ay, nako. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y magtatrabaho naman para sa ibang mga diskarte na makabayan. Maraming salamat po.